At kaugnay po sa investigasyon sa pananambang kay Sharif Agwak Mayor Datu Ahmad Mitra Ampatuan Sr., makakausap natin PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo. General, good morning sir. Sir, good morning po. Ano na po ang inimbestigahan ninyong motibo sa pananambang? Sir, kahapon po sa pag-create natin ng SITG sa kautusan po ni General Nagtates, yung ating PNP, ang una pong anggulo na tinignan po natin yung local tension po o hidwaan, kaugnay ng lokal na politika na nagresulta po sa pag-hire ng mga gun for hire po sa locality. At kahapon po kagabi po, kausap po natin yung Regional Director ng PROBAR na imbestigahan po na kanilang STG. Lumutan po yung possible angulo ng retaliation kung saan tinitingnan po nila, bagamat ito hindi confirmado pa po, yung pong retaliation ng kung saan po kaapelido ng mga grupo ng mga suspects na disease po ngayon, ayun, nagkaroon po ng insidente ng patayan. Okay. May binabanggit si Mayor yung binawian daw ho siya ng security detail bago nangyari itong ambush. What can you tell us about this, General? Yes po, nabanggit na po ng mayor po na nung tinanggalan po siya ng detail ay nagkaroon po ng mga threat. Binabanggit siya po kasi mapapansin po natin historically sir, yung pong kanyang ambush history ay nagkaroon na po ng 4 na beses. Oh, okay. Nagkaroon po ito noong 2010, ito po isang roadside motor explosion. Noong 2014, nagkaroon naman po ng ambush kung saan na-injured po sila lahat, 5 po sila. Noong 2019, habang nagta-travel po sila doon sa kanilang lugar, may namatayan naman po sila ng 2 kasama. At noong 2026, ito nga pong latest. At sir, meron din silang harassment incidents na 3 na rin po nangyari. Ito noong 2016, noong 2025 ng July, at noong December 2025. Okay. Pero tinitingnan po natin, kausap po natin yung RD po natin na emphasis naman po is walang PNP protected security yung mayor po natin. Kaya today po yung SITG, ito sa po ni Chief PNP na puntahan si mayor po para i-reduce into affidavit yung po kanya mga nabanggit para po ma-assess yung kanyang threat assessment na natatanggap at para ma-reduce din po sa statement yung kanya mga possible na sinasabi niya po na possible na persons of interest na kanya pong binabanggit sa media po kahapon. So that's 4 ambush attempts since 2010. Tama ho? Tama po yun. Okay. Sinuswerte rin po si Mayor dahil nasusurvive niya so far itong mga tangka sa kanyang buhay, General. Yes sir, kaya po nagpapasalamat tayo na hindi po na nasaktan po yung ating mayor po doon. Ito, General, usap-usapan din po ng mga nakakita. Caught on video ho yung ambush attempt. Gumamit po ng RPG. Natukoy na ho ba natin or may idea na ba tayo saan galing yung mga ginamit na armas? Yan, specifically itong RPG. Within the week po, hopefully maglabas po ng resulta po yung ating SITG kaugnay po ng kanilang investigation na sinasagawa po. Sino pong nangunguna sa SITG, General? Ang SITG po kahapon, binigyan po ang sabi po ni Chief PNP, tinulungan ng Director ng CIDG, yung DIDM, mula dito sa headquarters, yung ating Director for Intelligence para po tulungan po yung ating PNP sa PROBAR. General, ang tanong din po ng mga tao siguro yung security situation sa Sharif Agwak and the environs, yung area na yan, kumusta po? Can we assure the public, lalo na ho yung mga sibilyan na ito ho'y isolated incident at ligtas pa rin sa kanilang lugar? O sa ngayon po ba'y mataas pa rin ang tensyon? Sa ngayon po ay kasama po dun sa pinigay ng instruction po ng Direct RT po ng PROBAR, yung pong security assessment at online po, sabi niya po, rekomenda niya po administrative relief yung Chief of Police ng nasabing bayan para po tingnan kung meron pong possible security lapses na provide po yung nasabing police stations po. Lalo na po nangyari yata to sa mismong poblasyon, sa sentro? Sa poblasyon po at napakaaga po, alas 6 po ng umaga kasi nasabi niya administratively, i-relieve niya muna yung Chief of Police para tingnan kung nagkaroon po ng lapse sa pagpuprovide ng security sa nasabing bayan. And luckily, wala naman pong nadamay na sibilyan, po? Tama po. Wala naman po tayo nakikitang possibility ng spillover ng hostility sa ibang mga area dito po sa Metro Manila kaya? Wala naman po. At maganda rin naman po yung coordination natin sa counterpart po natin sa Armed Forces of the Philippines sapagkat alam naman po nila yung history po ng nasabing lugar kung saan nakikipag-coordinate ang PNP at AFP para po mabigyan ng solusyon ng nasabing incident. General Tuanyo, sir, thank you very much.
Maraming salamat po. Nakausap po natin PNP Public Information Office Chief at spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.